Okay, mag-start na po tayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Isang magandang umaga, mapagpalang umaga po sa lahat ng mga sisters natin na nandito ngayon sa Saudi Arabia at sa mga karatig bansa ng Saudi Arabia. At magandang hapon, mapagpalang hapon naman po sa mga sisters natin na nandyan sa Pilipinas. At kung sino man yung makapanood nito sa video na ito, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Alhamdulillah, napakabilis po ng oras. Kung isipin nyo po, nasa week 17 na po tayo. Ibig sabihin nun, halos matatapos na po natin yung sira o panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina. So marami pa po yan, inshallah, but we can discuss it, inshallah, sa abot ng ating makakaya ng details. Sa mga admin natin, maraming salamat sa inyo sa pag-send sa akin ng ng mga yung tinuturo ni Sheikh Subhi. Ngayon, uh, still nandito pa rin tayo sa tinatawag na panahon sa Madina, ang talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yung mga nakaraang paksa na natalakay natin kamakailan lamang ay yung ang mga Hudyo sa Bani Mustalik at Muraisi, which is na-discuss po natin yun. I-recap natin ng paunti para at least hindi makalimutan ng ibang mga sisters. Yun yung last na mga tribo na nagtangkang uh, lusubin na naman ang Madina, na gusto makipag-alyansa sa iba't ibang mga tribo na malapit sa Madina. At gusto rin nilang kausapin yung mga ibang tribo o kaya yung tinatawag nating Kufaru Quraysh. So naagapan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung oras na yon at sila mismo yung sumugod, which is nabanggit ko nung last na topic natin. Itong mga panahon na to, itong madidiscuss natin, ito na yung panahon na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay wala na sa defense position. Sila na yung sumusugod, sila na yung pumupunta sa mga iba't ibang mga bayan, iba't ibang mga lugar. So nag-iba na yung sitwasyon. Hindi tulad dati na defense lang sila. Kung sino yung papasok sa Madina, sino yung lulusob sa kanila, yun lang yung ginagawa nila. Pero ngayon, medyo lumawak na dahil lumabas na sila sa Madina at pinalawak nila ang pagpapalaganap ng relihiyong Islam. Na-discuss din natin yung mga paninirang puri kay Aisha radhiyallahu anha, which is ang mismong sumagot o mismong nagbigay ng solusyon sa problema na iyon ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, na siya mismo nagsabi, lahat ng mga nangyari o mga naikalat na balita ay puro mga maling balita. At mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsaksi dito. At napalaya ang Aisha radhiyallahu anha, ang Ummul Mu'minin, isa sa ating mga Ummul Mu'minin na asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa mga ganung balita. So alhamdulillah, hindi po gagawan ng mga ganung kalaswaan o mga kamangmangan o ganung kamalian ng mga Ummul Mu'minin. Kaya po sila tinawag na mga Ummul Mu'minin dahil sila ang ating mga ina. Tayong mga nananampalataya, ina po natin sila. So hindi po karapat-dapat sa isang ina na gumawa ng ganung mga bagay. So ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang sumagot, alhamdulillah, at isa po yan sa kahalagahan ninyong mga kababaihan. Kung inyong iisipin ang mga ganyang pangyayari, kayong mga sisters namin ay dapat kayong kumuha ng mga aral patungkol sa ganyan. Alhamdulillah, nadidiscuss po natin ito. Isipin nyo, talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinidiscuss natin, pero napakarami nating makukuhang mga aral. Although hindi natin madiscuss lahat, dahil sa kunti ng ating kaalaman, pangalawa, dahil sa kunti ng ating oras, ay ginagawa po natin ng lahat. Okay, na-discuss din natin ang mga panglilinlang ng mga mapagkunwaring mga Muslim. Yes. Sino po ba yung nagpakalat ng masamang balita na iyon? Sino po ba yung nagpakalat ng karumal-dumal na balita na iyon? Kundi ang mga munafikin, yung mga mapagkunwaring mga Muslim. Sila yung mga tao na kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung pumunta ng
Bani Mustalik, Bani Muraisi. Sila yung mga taong yun, di ba? Sila yung mga tao na yun na pumunta doon upang ah, sumama kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sila rin yung nakasaksi, nakakita doon sa naging issue kay Aisha radhiyallahu anha. Hindi naman nakita ng mga kufaru Quraysh yun, hindi naman nakita ng mga Hudyo yun. Ang nakakita nun ay mga kapwa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga Muslim, which is sila yung mga mapanlinlang na mga mapagkunwaring mga Muslim o tinatawag na mga munafiqin. So, sila po yung mga anong yun, sila yung mga taong yun, na-discuss natin dun na minsan sa isang Muslim community, hindi natin maiiwasan na mayroong Muslim kuno, sabi nga nila, o mayroong nagmumuslim-musliman, o mayroong mga taong nagtatago lamang sa pangalan ng mga Muslim at nasisira tayong mga Muslim dahil sa kanilang mga kagagawan. So tulad ng nangyari sa panahon ng Aisha radhiyallahu anha, which is kung ating iisipin, hindi kayang gawin yun ng Aisha radhiyallahu anha at yung sahaba na nakatulong o tumulong kay Aisha radhiyallahu anha. Hindi nila kayang gawin ang mga pinagbibintang sa kanila ng mga hindi magagandang mga gawain. Subhanallah. Which is mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpalaya sa kanila sa maling pananaw o maling balita na kinalat nila sa buong Madina, sa mga karatig bayan at sa Makkah. Dumating din po yan sa Makkah, mga sisters and brothers. Pangapat, na-discuss din natin yung mga ibang mga expedition. Hindi natin di-discuss yun ng malawak dahil hindi po siya masyadong binigyan ng malawak na diskusyon ng ating mga ulama dun sa mga kitab ng sira. Okay, so yan po yung mga natalakay natin na mga paksa na anong nakaraang linggo. Ngayon naman, mga paksa na dapat talakayin. Ito napakahaba na ito. Halos sumabot ako ng siguro mga 25 na 25 na ng PowerPoint. Pero ito try natin ma-discuss sa abot ng ating makakaya. Unang-una, ang kasunduan sa Hudaybiyah. Ano yung nangyari sa Hudaybiyah? Ganito, ganyan. As-sulhul Hudaybiyah, sabi nga nila. At yung mga aral na makukuha sa Hudaybiyah, as-sulh al-Hudaybiyah. So, inshallah, kung kaya natin i-discuss yan ngayon, i-discuss natin lahat. Kung hindi, pwede naman natin siyang putulin doon sa mga aral at i-discuss natin yung mga aral dahil napakahaba din po yung mga aral na dapat nating talakayin sa oras na ito. Okay, ito yung una. Ano ang Hudaybiyah? As-sulhul Hudaybiyah. Bago mangyari ang bagay na ito, tandaan po natin, bago tayo pumasok dito, pagkatapos ng lahat ng mga nangyari, ng mga nakaraan sa Banu Mustalik, sa Banu Katafan, sa Badr, sa Uhud, at marami pang ibang nangyari. Kasi itong Sulhul Hudaybiyah, umabot ito sa taon ng ika-6 na taon ng Hijri, which is nagsimula yung mga digmaan na yung panahon na ika-2 taon ng Hijrah. Di ba? So, 2, 3, 4, 5, 6, halos umabot ng 5 taon bago nangyari ang bagay na ito. Bago ito mangyari, mga sisters na Islam, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habang siya ay natutulog sa kanyang tahanan, siya ay nanaginip. Nanaginip siya na siya ay naglakbay patungo ng Makkah kasama niya ang mga sahaba radiyallahu anhum ajma'in at sila ay nagsagawa ng umrah. Okay? Nawala yung ilaw namin. Okay, so lang po. Wala din pala mga sisters ang ilaw sa Saudi. Okay, bilisan po natin ha. Narinig niyo po ako mga sisters? Sisters, narinig niyo po ako? Okay. So yun ang nangyari mga sisters in Islam. That time, nung panahon na yon, na naginip ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
na ah, sila ay nag-umrah kasama ang mga sahaba radiyallahu anhum ajma'in at sila't lahat ay nagpakalbo. Alam naman natin na ang mga panaginip ng mga nabi o mga propeta ay isang wahi, isang revelasyon. Hindi tulad natin hindi tulad natin mga sisters. Kapag tayo ay mayroong panaginip, hindi po yun revelasyon. Okay? Sa panahon po natin ngayon, ang sabi pa ng mga ulama, hindi na po dapat paniwalaan ang mga panaginip natin sa panahon natin ngayon. Putol na po yung mga panaginip na mula sa mga saleh o tinatawag na karama na maaari nating paniwalaan. Ngayon, hindi na po pwedeng paniwalaan. Hindi pwedeng naginip ka ng ganito. Ang mainam pa sa atin, wag po natin kinukwento yung ating mga panaginip. Nangyari po yan sa panahon ng Yusuf alayhi salatu wassalam. Yung panahon na sinabi niya na siya ay nanaginip na inni ara fil manami anni adbahuka fandur mada tara. Sa Ibrahim pala yun. Ya abati, ayon sa Quran, nakalimutan ko yung lafz niya, nabanggit ng Allah ng ni Yusuf, na sa kanyang ama na siya ay nakakita ng 12 na tinatawag na bituin. So, sinabi ng kanyang ama, wag mo ikukwento yan sa ibang mga kapatid mo. So, ano nangyari mga kapatid? Nalaman nila dahil narinig nila yung panaginip ng Yusuf, ang nangyari ay pinagtangkaan nila ng hindi magandang bagay ang Yusuf. So, wag po natin kinukwento ang ating mga panaginip. So, yun yung panahon na nanaginip ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay pumunta ng Makkah kasama ang mga sahaba radiyallahu anhum ajma'in. So, pagkatapos ng kanyang panaginip, tinipon niya lahat ng mga leader ng mga sahaba at leader ng mga Ansar at mga Muhajirin. Okay? Tandaan niyo ulit Muhajirin at Ansar. Ang Ansar galing ng yung mga original na tao ng Madina, yung mga Muhajirin yung mga original na tao ng Makkah na lumipat papunta ng Madina. Okay. That time mga sisters in Islam, ah ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinausap niya lahat ng mga sahaba na siya ay nanaginip. Nanaginip siya na sila ay pumunta ng Makkah upang magsagawa ng umrah. So natuwa ang mga sahaba. Lahat sila, mga Ansar at mga Muhajirin. At umabot sila ng 1,400 na mga Muslim na sumama kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang pumunta ng Makkah at magsagawa ng Umrah. 1,400. Ngunit sila ay pupunta ng Makkah hindi upang makipagdigma, okay? Pupunta ng Makkah upang magsagawa ng tinatawag na Umrah, upang magsagawa sila ng Umrah. So that time, ang hawak lang nila ay yung kanilang mga mahalagang gamit at espada. Hindi sila nagdala ng mga ibang armas na pangdigma. Normal yun. Nung unang panahon, kahit pa sa Pilipinas, kapag may mga pinupuntahan, dati wala naman tayong mga baril nung unang panahon ang talagang hindi maiwasan sa mga tao yung pagdadala nila ng mga espada nila. Okay? Kahit saan sila pumunta. So ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang hangarin nila ay hindi para makipagdigma. Ang hangarin nila ay upang isagawa yung kanyang napanaginipan na gagawa o magsasagawa sila ng umrah. Okay. Ang iniwan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magiging tagapagbantay o leader sa Madina sa paglalakbay nila patungong Makkah ay si Ibnu Maktum. Okay, Ibnu Maktum. Siya ang ginawang leader ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may iwan na mga ngasiwa muna sa Madina. So ngayon, ang ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago sila pumunta ng Makkah, nabanggit ko na sa inyo, meron siyang mga tinatawag na mga spy, mga intelligent o mga saraya, mga maliliit na grupo na pinagmamasid nila sa Madina, sa Makkah, ganyan. So pinauna niya para at least malaman nila muna kung merong bang nangangambang panganib o nakaabang na panganib. So ngayon, ang problema, yung mga karatig bayan ng Madina, narinig nila, lalong-lalo na yung leader na si Ka'ab ibn Lu'ay, ang pinuno ng mga kalaban o kaya isa ring pinuno ng mga kalaban sa Madina, narinig nila na naghahanda
Yun ang lumabas na balita na magkakasama daw ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga sahaba na naghahanda sila upang pumunta ng Makkah. So, ang pagkakaintindi nila ay makikipaglaban sila. Ito yung mga maling balita na dapat hindi hindi sinasabi sa mga ibang tao. Kaya kailangan dapat sa atin mga sisters, mga brothers, kapag, mayroong mga balita na hindi maganda, dapat nating alamin. Sabi nga ng Allah, "Idha ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Kapag may dumating sa inyo na isang hindi magandang balita, alamin niyo muna kung tama ba ang balita na ito. So ito yung kumalat na balita, okey? Hanggang sa lumabot din sa Makkah yung balita na iyon. So hindi makapaniwala yung mga taga-Makkah dahil, tapos na yung mga labanan, at least kumbaga medyo nagpapahinga na yung mga Muslim at Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung mga taga-Makkah, mga kufaru Makkah, nagpadala rin sila ng mga tao nila, mga spy, upang alamin kung totoo ba yung umabot na balita sa kanila. At nagpadala sila hanggang sa dumating yung mga pinadala nilang mga espiya sa Makkah at sinabi nila na totoo yung narinig na balita na paparating dito ang Muhammad na kasama niya ang 1,400 na mandirigma. So nagkaroon ng problema ang mga taga-Makkah, sabi nila magkakaroon na naman ng labanan. Yun na naman ang naisip nila mga sisters in Islam, magkakaroon na naman ng labanan. Dahil akala nila yun ang intensyon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero hindi pumayag ang mga lider ng Kuffaru Quraysh. Alam naman natin ang ugali nila, di ba? So ano yung nangyari mga sisters in Islam? Inutusan nila si Khalid ibn al-Walid na alam naman natin na siya ang isa sa pinakamagaling na mandirigma sa mga Quraysh at nung panahon na siya ay nag-Muslim. Inshallah may time na madi-discuss din natin nung panahon na siya ay nag-Muslim na. Nagpasama siya ng 200 na mangangabayo. Dahil nga si Khalid ibn al-Walid isang magaling na mandirigma na marunong gumamit ng kabayo. At nagsama siya ng 200 na mandirigma na mangangabayo upang salubungin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pigilan siya sa kanyang balak. Ito na. Ito yung nangyari. Kasi ito na yung kumalat na balita na makikipaglaban na naman daw ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habang papalapit na sila sa Madina that time, mga sisters, siyempre may espiya din ng propeta, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakita nila na nandoon si Khalid ibn al-Walid, paparating din si Khalid ibn al-Walid upang salubungin ng mga Muslim. So, pumunta sila sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mayroong mga taga Makkah na kasama ni Khalid ibn al-Walid na gusto tayong salubungin at sila ay full army, nakakabayo sila." So, that time tumigil muna ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawag niya mga sahaba, si Abu Bakar, si Uthman, si Umar, lahat ng mga sahaba. At lahat sila, humingi siya ng suggestion. Ito ang totoong leader. Ang totoong leader, humihingi ng suggestion. Ha? Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ating iisipin, hindi niya kailangan humingi ng suggestion, mga sisters, di ba? Kasi pinaparatingan siya, dumadating sa kanyang revelasyon, pero siya ay humingi ng suggestion. Humingi siya ng suggestion kay Propeta Muhammad, humingi ng suggestion ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba. So iba-iba yung kanilang mga suggestion. Yung iba, balik tayo sa Madina. Yung iba, makipaglaban tayo. Iba-iba ang dumating na suggestion. Hanggang sa dumating yung suggestion ni Abu Bakr Siddiq. Sabi ni Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, huwag tayong bumalik ng Madina. Huwag din tayo makipaglaban. Ganito ang gawin natin. Tayo ay pumunta na ng Makkah dahil ang ating intensyon ay mag-umrah, isang malaking pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang gawin natin ay iwasan natin sila. Iwasan natin yung grupo na kasama nila si Khalid ibn al-Walid. Umiwas tayo. Umiwas tayo sa daan. Huwag tayong makipaglaban. Pero kung dumating yung panahon na tayo ay magkakasalubong at tayo ay sasaktan nila, tayo ay nais nila makipaglaban kahit na tayo ay nag-explain sa kanila sa ating balak sa Makkah na hindi naman tayo pupunta doon upang makipaglaban, ay tsaka tayo lalaban." Yun ang suggestion ni Abu Bakr Siddiq. At yun ang tinanggap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imagine that, tumatanggap siya ng suggestion. Yan ang isang
isang propeta, yan ay isang totoong leader. So yun ang ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanyang ginawa ay tumuloy sila sa paglalakbay. Habang sila ay patungo sa Makkah, iba-iba yung kanilang dinaanan. Iba-iba yung kanilang dinaanan. Papunta doon, ah, hindi nila sinasalubong ang mga mandirigma at hanggang sa nakalapit sila sa tinatawag na area ng Hudaybiyah. Okay? Hanggang sa dumating sila doon sa malapit sa Hudaybiyah. Ngayon, ito yung naging problema. Nung malapit na sila sa Hudaybiyah, lahat ng mga leader ng Makkah, lalong-lalo na si Abu Sufyan, ayaw nilang pumayag na pag pumasok ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi pa nila nalalaman yun, ayaw nilang pumayag na pag dumating si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay magkakaroon ng labanan. So nagpadala ng tao ang mga taga Makkah, ano ba yung balak ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nakipag-usap sila at sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kami ay pupunta lamang ng Makkah upang magsagawa ng umrah. Which is dati pa lang, di ba na-discuss ko sa inyo dati. Dati, hindi pa kumakalat ang Islam, ay nagkakaroon na ng tinatawag na umrah. Doon nagkakita-kita ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang Banu Aus at Khazraj no ang panahon ng yung time na yon ng Aus at Khazraj ay pumunta ng Makkah upang magsagawa ng umrah pero umrah jahiliya. Ibig sabihin nun, hindi nila alam yung totoong ritual ng umrah. So dati pa lang, hindi pa kumakalat ang mga Muslim, ay meron nang nagsasagawa ng umrah. So ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, matagal nung hindi pa kumakalat ang Islam, ay meron ng mga nagsasagawa ng umrah. So pupunta kami ng Makkah, hindi upang makipaglaban. Pupunta kami ng Makkah upang gumawa ng isang magandang ritual o isang kautusan ng Allah, which is ang katumbas nun ay Hajj. Bakit? Dahil sa oras na yun, mga sisters ng Islam, binigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na privilege that time dahil first time nila yun. So kung sino man yung magsagawa ng ganung pagsamba sa oras na yun ay para kang nagsagawa ng Hajj. Kaya isang malaking pagsamba yun. Yun ang hangarin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hangarin ng mga sahaba radiyallahu anhum ajma'in. At yung pinadala ng mga leader ng Makkah na isang Quraysh bumalik sa Makkah at sinabi niya sa kanyang mga leader na ito ang hangarin ng Muhammad na siya ay magsasagawa lamang ng tinatawag na uh, tinatawag na umrah. Ang problema, alam naman natin na kumbaga umalis ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, galit ang mga Quraysh sa kanya, nagkaroon ng labanan, nagkaroon ng digmaan. So hanggang ngayon, galit sila. So kung kahit pa okay sa batas nila na pumapayag silang magkaroon ng mga bisita pa na gumagawa ng umrah, pero dahil sa andun si propeta at andun yung mga Muslim, nandoon yung pride, yung ego, na hindi sila papayag dahil matatapakan yung kanilang mga pride na baka isipin ng maraming mga tao na tayo ay sumuko sa mga Muslim. Diba? Yan ang ugali ng mga tinatawag na mga Quraysh nung panahon nila. So that time, ayaw nilang papasukin. Hanggang sa naghintay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagpahinga sila sa Hudaybiyah. Wala namang nangyaring labanan. Nagpahinga sila sa Hudaybiyah. Tinatawag na isang lugar sa Hudaybiyah. At noong oras na yon, bago pa mangyari ang bagay na yon, that time, nakalimutan ko sabihin sa inyo, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakadaan pala sila sa Dhul Hulaifa, okay? Ang Dhul Hulaifa, yun yung tinatawag na yung lugar na nagsusuot ng ihram, nag-ihram. Kayo mga taga Jeddah, ang ihram, ang miqat nyo ay diyan mismo sa Jeddah. Kami mga taga dito sa Asir, ang ano namin ay sa Yalamlam. Iba-iba. Sa Dhul Hulaifa, yan naman ang ano ng mga taga uh, Makkah ay taga Madina na pupunta ng Makkah. Okay? So nangyari 'yon bago pa sila dumating ng Hudaybiyah. That time,
Ito yung ano, problema. Sabi nagpadala na naman yung mga ano, mga Quraysh na sinabi nila na kailangan mo ng mag-usap-usap ng lahat ng leader bago sila pumayag, okey? Dahil nga sa oras na yun natatakot sila mga sisters na baka dumating yung time na baka bigla silang sugudin. Baka dumating yung time na biglang magkaroon ng digmaan, natakot sila. Paano 'to? Yung mga taga-Makkah, kaya nag-usap-usap muna sila. So naghintay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Hudaybiyah, sa oras na yun naghintay sila at nagkaroon na naman ng suggestion, "Ya Rasulullah." Humingi ng suggestion ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anong mag ano ang dapat nating gawin? Okey. So ang mga iba sabi nila tumuloy na tayo, yung iba umuwi tayo, iba-iba yung suggestion. Gano'n din naman tayong mga tao 'di ba? Kapag nagkakaroon ng mga, ganitong o kaya mga bagay na dapat desisyonan nagkakaroon tayo ng iba't ibang pananaw. So sinabi ni Umar ibn al-Khattab, sabi niya, "Ya Rasulullah, ang leader ng mga Quraysh ay si, Abu Sufyan. Si Abu Sufyan ay kamag-anak ni Uthman ibn Affan. Bakit kaya hindi si Uthman ibn Affan ang papuntahin natin doon upang makausap niya si Abu Sufyan?" So, napaisip si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya si Abu Sufyan ay ginawarang isang ambasador ng Islam. Bakit? Alam naman natin ang ambassador, mga sisters, sila yung mga tinatawag na namamagitan sa dalawang panig. So pumayag si Uthman ibn Affan at pumasok siya sa Makkah. Hindi naman nila kayang patayin si Uthman ibn Affan ng basta-basta. Kahit sino naman mga Quraysh dun, hindi naman nila basta-bastang mapatay. Kasi kahit papaano nandun pa rin yung kanilang mga pamilya o mga angkan. So dumating dun si Uthman ibn Affan at kinausap niya si Abu Sufyan. Si Abu Sufyan, sabi niya, bago kita sagutin, nandun pa rin yung respeto. Okay, kahit nagkaroon sila ng mga alitan, nandun pa rin yung respeto kasi kamag-anak niya. Ang ginawa niya, sabi ni Abu Sufyan, "Mag-usap-usap muna kami at tsaka namin kayo sasagutin." Nag-usap-usap lahat. Ang kuwento umabot ng ilang araw bago sila makadesisyon. Ang problema, may dumating na balita. May dumating na isang masamang balita kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at saka sa mga Muslim na baka daw pinatay nila si Uthman ibn Affan. Ito yung masamang balita na dumating. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung narinig niya yun, "Kung totoo ang balitang ito at nalaman namin na 100% na ito ay totoo, uubusin namin ang lahi ng mga taong pumatay kay Uthman ibn Affan." Normal yun, galit yun, eh. Hindi mo alam, hindi natin alam kung totoo bang namatay si Uthman ibn Affan o ano yung nangyari sa kanya. Yun ang dumating na balita kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa mga sahaba. Bakit? Umabot ng ilang araw na hindi nakauwi, hindi nakabalik si, Uthman ibn Affan. Sa oras na yun mga sisters in Islam. So yun ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil sa kanyang galit, yun ang nasabi niya na kapag may nangyari kay Uthman ibn Affan na isang matalik kong kaibigan, isang mabuting tao, ay ubusin ko ang mga taong gumawa sa kanya ng ganyan. Yan ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit pagkaraan ng ilang araw, dumating si Uthman ibn Affan at ito na ang tinatawag na As-Sulh Al-Hudaybiyah. Okay, ito. As-Sulh, ang kasunduan sa Hudaybiyah, As-Sulh Al-Hudaybiyah ay isang mahalagang kasunduan sa kasaysayan ng Islam na naganap noong ika-6 na taon ng Hijri sa pagitan ng mga Muslim at sa pangunguna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga Quraysh ng Makkah. Okay? Discuss na natin ito. Ito yung mga pangyayari. Ito nabanggit ko sa inyo. Yung una, naglakbay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungong Makkah. Na-discuss ko na sa inyo yung kanina. Ito yung natumigil sila sa Hudaybiyah. Nagkampo sila doon, isang lugar malapit sa Makkah. Okay? Dahil nga ayaw silang papasukin ng mga taga Makkah. At akala ng mga taga Makkah, ang pakay nila ay makipaglaban.
which is sinabi na ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi kami makikipaglaban. Hindi kami gagawa ng gulo. Okay? Hindi kami gagawa ng digmaan o labanan. Kami ay pupunta lamang upang magsagawa ng umrah. Pero natatakot sila kasi baka pagpasok nila doon ay biglang magkaroon ng traidoran, which is hindi naman gawain ng mga Muslim yan, mga sisters, hindi natin gawain yan. Okay? So yan yung pagtigil nila sa Hudaybiyah. Ito, negosyasyon. Ito yung nangyaring negosyasyon. Mamaya madiscuss natin. Matapos ang mahirap na negosyasyon, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito yung sinabi ni Abu Bakr Siddiq, o Uthman ibn Affan, mayroong dalang balita. Okay? Ito yung summary niya. Matapos ang mahirap na negosasyon, isang kasunduan ang naabot upang mapanatili ang kapayapaan sa loob ng isang taon. Itong Sulhul Hudaybiyah, ang pinaka main purpose dito ay nagkaroon sila ng peace agreement sa loob ng 10 taon. Okay, ito yung mga nilalaman ng kasunduan. Una, ito yung desisyon ito yung desisyon ng mga Kuffar Quraysh na ipinadala nila kay Uthman ibn Affan upang sabihin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una, ito yung nangyari, Sulhul Hudaybiyah. Ititigil ang labanan. Walang labanan o digmaan sa pagitan ng mga Muslim at ng Quraysh sa loob ng 10 taon. Okay, i-discuss natin ito pa isa-isa. Pangalawa, pagbabalik sa Madina. Ang mga Muslim ay hindi papayagang magsagawa ng umrah sa taon na iyon. Ngunit maaaring bumalik sa Makkah sa susunod na taon para sa pagsamba o umrah. Yun yung pangalawang kasunduan. Okay, di-discuss natin yan mamaya. Pangatlo, pagbalik ng tumakas. Okay. Yung tumakas, yung mga tumakas ng ng Makkah na hindi naman nag-Muslim, yung mga tumakas yung mga ganung senaryo. Ang sino mang tumakas mula sa Quraysh patungo sa mga Muslim ay kanilang ibalik. Okay? Ngunit ang mga tumakas mula sa Muslim patungo sa Quraysh ay hindi ibabalik. Okay. Imagine niyo yung may pagka unfair yung na ginawang kasunduan ng mga Quraysh. Ang sino mang tumakas mula sa Quraysh patungo sa mga Muslim, patungo sa Madina ay babalik. Ngunit yung mga tumakas mula sa Muslim, pumunta ng Quraysh ay hindi babalik. Okay? Imagine that. Pangapat, neutralidad ng mga tribo. Ang mga tribo sa paligid ng Makkah at Madina ay maaaring pumili kung saan sila sa alinmang panig. Halimbawa, yung Aus, yung Khazraj, yung Banu Qurayza, yung Banu Qatafan, yung Banu Mustalik, lahat ng mga angkan. Sa Makkah at Madina, nasasaka nila kung saan sila papanig. Papanig ba sa mga taga-Makkah? Papanig ba sa mga taga-Madina? Choice nila yon. Ito, may madidiscuss natin sa next episode yung mga pangyayari sa bagay na ito. Kasi maraming mga tinatawag na mga tribu na sabi na nating uh, two faces. Sila ay pumanig dito dahil alam nila na hindi sila kayang saktan ng mga taga-Madina, at sila ay pumanig sa mga taga-Madina kahit di sila mga Muslim dahil alam nila hindi sila kayang saktan ng mga taga-Makkah. So mga ganung bagay. Okay? So ito yung mga nangyari. Kahalagahan ng kasunduan. Okay. Pagkakataon para sa kapayapaan. Ito yung mga kahalagahan, mga sisters, okay? Anong na tayo? Okay. Yung mga kasunduan na iyon ay naging pagkakataon para sa kapayapaan. Imagine nyo 10 years. 10 years. Nagbigay ito ng panahon para sa kapayapaan na ginagamit ng mga Muslim upang ipalaganap ang Islam. Tama. Alam nyo ba, kung ating iisipin, marami sa mga sahaba, hindi masyadong sang-ayon doon sa Sulhul Hudaybiyah. Bakit? Unang-una, nakain o naging maliit ang pagtingin ng ibang mga tao sa mga Muslim nung panahon na hindi sila nakapasok ng Makkah. Bakit?
Dahil marami sa kanila ay taga-Makkah, pangalawa ay parang lumabas na sila ay talo, hindi sila nakapasok, eh. Napigilan sila ng mga taga-Makkah. Ano yung kasunduan na nabanggit natin kanina? Isang kasunduan na ang mga Muslim ay hindi magsasagawa ng umrah sa taon na iyon. Pero next year, pwede silang gumawa. So that time pa lang parang namaliit na yung mga Muslim. Parang bumaba na yung tingin ng ibang mga angkan sa kanila. Okay? So yan yung isang mga dahilan. Pangalawa, imagine nyo 'to, yung tinatawag na yung mga, taong tumakas mula Makkah, Quraysh ay babalik sa kanila, pero yung mga tumakas na o kaya yung mga taong bihag nila na nandoon sa, Makkah ay hindi puwedeng ibalik sa mga Muslim. Unfair. So maraming sahaba, "Ya Rasulullah, 'wag tayong pumayag. Ya Rasulullah, kung ganito rin ang mangyayari makipaglaban na lang tayo." Kahit si Umar ibn al-Khattab nagalit. Alam natin kung ano yung katapangan ni Umar ibn al-Khattab. Sinabi niya, "Kung ganyan din lang ang mangyayari, ya Rasulullah, bakit hindi na lang tayo makipagdigmaan?" Pero ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dito niyo makikita ang kanyang tinatawag na, hikmah. Pumayag siya. Hanggang doon sa pagpili ng mga taong puwedeng sumali at hindi sumali sa kanila. Imagine niyo, sinasabi ko sa inyo kanina, yung mga taga Madina dahil sila ay medyo malakas na ngayon, maaaring maraming mga ibang mga tribo na magtatago lang sila sa pangalan ng mga Muslim, pero hindi sila totoong Muslim, which is sila ay mga munafiqin, mga Hudyo. Yung mga iba na ayaw nilang magkaroon ng gulo, ang gusto lang nila ay, paghahanap buhay, dito na lang tayo kumampi sa mga Muslim, kasi malakas sila ngayon. So, nandoon pa rin. Pero dahil sa hikmah, wisdom ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napag-isipan niya na tanggapin niya ang mga bagay na ito. Bakit? Ito yung sinabi ko sa inyo kanina. Dahil doon sa 10 taon na iyon, nakita na ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uunlad ang Islam, dadami ang Muslim, walang digmaan. So, pinayagan sila ng pagkakataon, binigyan sila ng pagkakataon na maaaring magpalaganap ng Islam. So, ito yung naging panahon nila na bigyan ng panahon ng mga Muslim upang ipalaganap ang Islam paunti-unti. Hindi yung naisip ng mga Quraysh. Hindi nila naisip na, ito na yung pagkakataon ng propeta. Kasi kung puro digmaan, mahirap tanggapin ang Islam. Di ba? Kung puro digmaan, makikipagdigma rito, tatanggapin nyo bang Islam? Makikipagdigma dito, tatanggapin nyo bang Islam? O ganito, ganyan. Mahirap. Pero hindi naisip ng mga Quraysh na ito ay isang magandang balita sa mga Muslim. Nakita na ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isa itong malaking pagkakataon, malaking oras na sa loob ng 10 taon ay ipapalaganap nila ang Islam. So unti-unti nilang pinalaganap ang Islam. Pagkilala sa mga Muslim. Ang kasunduan ay tanda ng pagkilala ng Quraysh sa mga Muslim bilang isang lehitimong komunidad. Yes. Kapag nagkaroon ng dalawa, ito ha, pag nagkaroon ng dalawang kasunduan, ibig sabihin nun, kasi dati, ayaw nila ng mga kasunduan yung mga taga Makkah dahil hindi nga nila kino-confirm na isang komunidad ng mga Muslim, eh. 'Di ba? Parang sampit lang ang mga Muslim. Pero dahil sa Sulhul Hudaybiyah, napagtanto ng lahat ng mga karatig bansa o bayan na ang mga Muslim that time ay isa ng lehitimong isang komunidad. Bakit? Dahil nagkaroon na ng kasunduan. Sabihin na natin sa panahon natin ngayon, kung pwede nating iparehas, nagkaroon ng dalawang kasunduan ng dalawang bansa. Parang gano'n. Halimbawa, ang bansa ng Saudi Arabia at ang Pilipinas nagkaroon ng kasunduan. So kapag nagkaroon ng kasunduan, ito ay nangangahulugan na merong dalawang bansa o merong dalawang tinatawag na komunidad. Okay? So, gano'n ang nangyari. Sa akala ng mga Quraysh na magiging kamaliitan ito ng mga Muslim. Akala nila magiging way ito para maging kumbaga lumiit ang tingin ng mga tao sa mga Muslim. Pero hindi nila alam na ito ay naging dahilan upang malaman ng lahat ng mga karatig bayan, lugar o karatig bansa man yan na ngayon ay mayroon ng
isang lehitimong Muslim community. 'Di ba? Kasi hindi po magkakaroon ng dalawang kasunduan. Hindi po magkakaroon ng isang kasunduan kung walang dalawang namamagitan, 'di ba? So, Makkah at mga taga Madina, mga taga Makkah, mga kufaru Quraysh, mga taga Madina, mga Muslim. So, doon sa time na 'yon, hindi naisip ng mga sahaba na kaya siguro ito pinayagan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil ang propeta ay may hikmah, may wisdom, matalino siya. Alam niya yung mga bagay na mas makakabuti sa Islam. Kung tayo rin mga sisters in Islam, sa atin binigay yung mga ganong kasunduan. Anong palagay niyo, tatanggapin ba natin, okay, ngayon di kayo magsasagawa ng ganitong pag-umrah sa taon na 'to, nandun na kayo ha, ilang step na lang nandun na kayo sa Makkah. Tapos ngayon yung mga bihag nyo mga Quraysh ay babalik sa amin, pero yung bihag naming Muslim hindi ibabalik sa inyo. Bakit di tayo pumayag? Pero ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi po siya papayag sa mga ganyang bagay kung alam niya na ikapapahamak ng mga Muslim. So, alam nyo, ito yung nangyari. Nalaman natin, kaya pala pumayag ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil meron siyang mga wisdom, meron siyang hikmah sa mga pangyayari. Pangatlo, pagpapalaganap ng Islam sa loob ng 2 taon mula sa kasunduan, maraming tao ang yumakap sa Islam dahil sa halimbawa ng mabuting asal ng mga Muslim. Ito nga sinasabi ko sa inyo kanina, mga sisters, na dahil sa nangyaring Sulhul Hudaybiyah, nagkaroon ng pagkakataon ang mga Muslim, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magpalaganap ng Islam na hindi dumadaan sa gulo, hindi dumadaan sa labanan, hindi dumadaan sa dahas. So nagkaroon sila ng pagkakataon na ipalaganap at mas palawakin ng Islam. So ito yung pinaka main purpose ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oo, alam natin. Nung panahon niya sa Makkah, hindi pa siya nakipagdigma. Nung panahon niya sa Madina, doon na sila pinayagan ng Allah na makipagdigma. Pero ito ay nangangahulugan, mga sisters in Islam, na hindi puro dahas lamang, hindi puro labanan lamang ang Islam. Ha? Nagsimula din tayo sa panahon na pagpapalaganap ng Islam, paunti-unti, patago, hanggang sa naging pahayag na, hanggang sa paunti-unti, hanggang sa ano nangyari? Ngayon, mga sisters in Islam, ngayon ay mas lumaganap na po ang relihiyong Islam. So, sa oras na yun, bagamat tila hindi pabor sa mga Muslim sa una, okay, nakita ang kasunduan sa Hudaybiyah at itinuring na isang tagumpay na mahabang panahon dahil ito ay nagbigay daan sa pagpapalaganap ng Islam sa mga Arabia o mga Arabian country. Karatig bayan, lahat yan, dumabot ng Islam, pinalaganap ng Islam. Doon na nagsimula yung pagpapadala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng iba't ibang tinatawag ng mga ambassador na pinadala sa, inshallah, i-discuss po natin yan, sino ba yung mga naging ambassador ng mga Muslim nung unang panahon, yung mga ambassador na pinadala sa Yaman, sa Yemen, yung mga ambassador na pinadala sa Egypt, yung mga ambassador na pinadala sa Ethiopia, pinadala sa lahat ng mga karatig lugar. So that time, akala ng mga Quraysh, akala din ng ibang mga sahaba na, "Ya Rasulullah, bakit ka pumapayag sa ganyang bagay? Bakit ka papayag sa ganyang kasunduan na dihado naman tayo mga Muslim?" Hindi nila alam, ang Allah subhanahu wa ta'ala nandyan palagi para sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito yung tinatawag na Sulhul Hudaybiyah. Mga sisters in Islam, napakaraming aral dito. Pero hindi natin kayang i-discuss 'to. Mabibitin lamang tayo tulad ng isa sa mga aral na nabanggit na nandito, ang pagtitiwala sa plano ng Allah. Marami po ito. So inshallah, para hindi naman po tayo nagmamadali at para at least mas ma-discuss natin ng maliwanag ito, inshallah subhanahu wa ta'ala, ito po ay i-discuss natin sa mga susunod na week dahil ito ay mahalaga, yung mga bagay na dapat nating matutunan dito sa Sulhul Hudaybiyah. Halimbawa na po, magbibigay ko ng sample sa inyo, pagtitiwala sa plano ng Allah, ng Diyos, di ba? Hindi natin alam eh. Walang may alam, mga sisters, na ito pala yung plano ng Allah. Akala ng mga Quraysh, ito na yung pinakamaganda sa kanila. Akala naman ng ibang sahaba na, "Ya Rasulullah, dihado tayo." Pero ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam niya ang mga
ma mas mainam sa Islam. So mga sisters in Islam, ito po ang tinatawag na Sulhul Hudaybiyah, ang kasunduan na pagitan ng mga Muslim at hindi mga Muslim sa loob ng 10 taon, at may mga nakaraang mga batas yun, at inshallah subhanahu wa ta'ala, sabi ko nga sa inyo, napakabilis po ng oras. Inshallah ay mamaya ay next week po inshallah subhanahu wa ta'ala ay i-discuss po natin yung tinatawag na mga aral na dapat nating matutunan sa Sulhul Hudaybiyah, at inshallah isisingit po natin doon yung mga naging ambasador ng Islam. Nung panahon na ito, wala nang digmaan ito eh. So nung time na yun, nagkaroon na ng pagkakataon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na okay, ikaw, Ubaida, ay pumunta sa ganitong lugar. Ikaw, lahat ng mga ambassador na dapat nating ma-discuss inshallah subhanahu wa ta'ala, biidnillah, bitawfikillah subhanahu wa ta'ala, i-discuss po natin iyon, mga sisters in Islam. At hindi na po natin idudugtong dito yung mga aral dahil napakarami po nito. Napakarami at maso-short po tayo sa time, at mas mainam po i-discuss natin ito ng isang subject din dahil mahalaga po ang mga aral na dapat nating matutunan dito. Mga sisters, ito lang yung mga partial natin, yung mga pagtitiwala sa plano ng Allah, ang kapayapaan ay mas mahalaga kaysa sa digmaan. Yes, di ba? So inshallah subhanahu wa ta'ala, i-discuss po natin yan. Shukran, 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 shukran. Maraming salamat po sa ating mga admin, sa ating mga sisters na hindi nag-absent. Alhamdulillah, at lagi po kayong nandito para at least ano, tuloy-tuloy po yung pagsasaliksik nyo ng kaalaman, at ganun din po ako. Ganun din po ako sa pagsasaliksik ng kaalaman. At sa mga sisters po na hindi nakapanood, hindi nakasali ngayon, ay maaari nyo pong panoorin sa YouTube. Ina-upload naman po yun ng mga sisters ninyo. At hanggang doon na lamang po mga sisters. Shukran lakum na jami'an. At inshallah subhanahu wa ta'ala ay mayroon pa pong oras na dudugtungan natin yung ating discussion patungkol sa sira o talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi barakatuh, brother. Kung sino po may mga tanong kay brother, pakisulat lang po sa chat o kaya po i-open ang microphone niyo. All allowed po kayo mag-open ang microphone. Unmute po lang niyo sarili niyo. Wala na po ba tayong katanungan mga sisters? Alhamdulillah. At malapit na po natin matapos ang talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So wala na po ata, sisters. Alhamdulillah. Sana po ay naging maliwanag po sa ating lahat. Wala na po, sigurado po kayo mga sister. Yung ano po, yung tatlong PowerPoint na natapos natin, isesend ko po sa mga admin nyo, inshallah, okay? Para at least nababasa nyo po, inshallah. Sa mga admin po pala, kailan na po pala yung ano, yung magkakaroon tayo ng kunting evaluation sa mga student natin? Brother, ang nakalagay po sa schedule is in the month of February, which is just before the Ramadan. So dapat po mga Ayun, February kung magbigay po kayo ng pagsusuri ay mga ganon. Bali, isang buwan na inshallah. lang. Ilang items po? Mga 100 items po ba, mga sisters? Depende po siguro sa inyo yun. Kung paano po ang gusto ninyo. At saka kung anong Inshallah method. po, inshallah po, inshallah. Mashallah, Inshallah. tabarakallah. Shukran po sa inyo lahat. Shukran, maraming salamat po. At inshallah, next week, dugtungan pa po natin ito. Marami pa po tayong dapat pag-aralan. At pasensya na po.
At, kung meron tayong mga pagkakamali, mula yun sa akin, kung meron tayong mga tama na nababanggit dito mula yun sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanggang sa muli, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, brother. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.